Sa isang abalang hapon sa lungsod, humahagibis ang isang itim na kotse sa kalsada. Sakay nito ang kilalang CEO na si Faron Smith, isang lalaking kinikilala hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa labas ng bansa. Galing siya sa isang serye ng mahahalagang pagpupulong at conference, dala ang pagod at bigat ng responsibilidad bilang pinuno ng isang malawak na kumpanya. Ngunit sa kabila ng kanyang kapangyarihan at kayamanan, may kasamang kaba at pagod ang bawat galaw niya. Hindi siya sanay na may pumipigil sa kanya at lahat ng bagay ay tila kayang kontrolin sa pamamagitan ng pera. Hanggang sa isang iglap, may isang malakas na tunog ng preno at kasunod ang banggaan. Nawalan siya ng malay sa loob ng sasakyan at bago pa man niya namalayan, dinala na siya ng mga tao sa pinakamalapit na ospital. Pagdating doon, sinalubong siya ng kaguluhan ng mga nurse at doktor. Isang batang nurse na si Kyla ang isa sa mga unang nakaresponde. Sa gitna ng kanyang kaba, mabilis niyang sinuri ang kondisyon ng lalaki. Kailangan nating mailipat agad sa ER, utos niya habang tinutulungan ng ibang staff. Sanay siya sa ganitong sitwasyon. Ngunit hindi niya alam na ang taong ito na tinutulungan ay isang kilalang personalidad. Sa paningin niya, isa lamang itong pasyente na nangangailangan ng agarang tulong. Habang abala sa pagsusuri, dumilat si Faron at nakita ang mukha ni Kyla. May halong sakit at inis ang kanyang tingin. Ano bang nangyayari? Nasaan ako? Anong niya? Mahina ngunit may bigat ng awtoridad sa boses. Tiningnan siya ni Kyla at mahinahong sumagot. Sir, nasa ospital po kayo. Naaksidente kayo pero ligtas na kayo ngayon. Ako po si Nurse Kyla. Ako ang aalaga sa inyo habang nandito kayo. Hindi na nakasagot si Faron at muling pumikit, tinablan ng sakit at pagod. Lumipas ang ilang oras, nailipat na siya sa isang pribadong silid. Natural, bilang CEO na may pangalan, ay agad na pinagtalunan ng kanyang mga kasamahan kung saan siya dapat dalhin. Ngunit sa huli, doon ta rin siya napunta kung saan naroroon si Kyla bilang duty nurse. Nang magkamalay siyang muli, napansin niya ang simpleng presensya ng dalaga. Nakaupo ito sa tabi, sinusuri ang kanyang vital signs at maingat na inaayos ang suwero. Hindi ito nagpapakita ng interes sa kanyang kayamanan o katayuan. Para kay Kyla, isa lamang siyang pasyente. Kinabukasan, nang dumating ang doktor para ipaliwanag ang kondisyon, narinig ni Faron na wala siyang dapat ikabahala. Kailangan lamang niyang magpahinga at obserbahan ang ilang pinsala. Ngunit ang mas pumukaw sa kanya ay ang paraan ng pagtatrabaho ni Kyla. Tahimik, maingat, at may respeto sa bawat pasyente, hindi lamang sa kanya. Madalas ay sinasanay siya ng mundo na lahat ay nakatingin at nag-a-adjust para sa kanya. Pero dito, sa loob ng ospital, tila wala siyang espesyal na trato. Nurse, tawag niya minsan, pwede mo bang tawagin ang personal assistant ko? Kailangan kong makausap siya agad. Tumingin si Kyla, may halong seryosong ekspresyon. Sir, kailangan ninyong magpahinga muna. Hindi makakatulong kung magtatrabaho pa kayo ngayon. Hayaan niyo po akong mag-alaga sa inyo. Medyo nabigla si Faron. Hindi siya sanay na may tumatanggi o nagbibigay ng limitasyon sa kanya. Ngunit may kung anong katapatan at tapang sa tinig ng dalaga na hindi niya makuhang labanan. Napabuntong hininga na lamang siya at muling dumapa sa unan. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, may nagsabi sa kanya ng, "Wag muna." At naramdaman niya na baka iyon nga ang kailangan niya. Habang tumatagal ang mga araw, nasanay si Faron sa presensya ni Kyla. Nakikita niya ito tuwing umaga, dala ang kanyang gamot at pagkain. Inagmamasdan niya kung paano nito pinapawi ang kaba ng ibang pasyente, kung paano nito kinakausap ang mga bantay ng may sakit, at kung paano nito tinitiyak na walang napapabayaan. Hindi tulad ng mga taong madalas niyang makasalamuhan na laging may gusto mula sa kanya, si Kyla ay tila walang hinihingi kapalit ng kanyang malasakit. Sa isang pagkakataon, nahuli niya itong nakaupo sa gilid, humihinga ng malalim matapos ang maghapong trabaho. Lumapit siya at nahina ang boses na nagsabi,
Hindi ka ba napapagod sa ganitong trabaho? Tumingin si Kyla, may nguti ngunit halatang pagod. Napapagod din po, sir. Pero masarap sa pakiramdam na alam mong nakatulong ka kahit sa maliit na paraan. Hindi na siya nakasagot. Sa halip, napaisip siya kung kailan nga ba huling beses na naramdaman niya ang ganoong kasiyahan. Sa paningin ni Kyla, isa lang siyang pasyente na may kailangan ng alaga. Sa paningin ni Faron, unti-unti nang nagbabago ang tingin niya. Hindi na lamang siya isang nurse. Siya ang kauna-unahang tao na nagpatigil sa kanya, nagpaisip at nagparamdam ng bagay na hindi kayang ibigay ng kayamanan o kapangyarihan. At sa tahimik na silid ng ospital, nagsimula ang kwento ng isang CEO at isang simpleng nurse na magbabago ng kanilang mga buhay. Mabilis na lumipas ang mga araw matapos ang aksidente. Naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ni Faron ang presensya ni Kyla. Bawat paggising niya sa umaga, siya ang unang nakikita. Maayos na inaayos ang kanyang swero at tinitiyak na nasa maayos na kondisyon ang kanyang katawan. Hindi man siya sanay sa ganitong sitwasyon na may nagdidikta sa kanya kung kailan siya dapat kumain o magpahinga. Natutunan niyang tanggapin ang mga alituntunin ni Kyla. May kakaiba sa paraan ng pag-aalaga nito. Hindi namang dahil ginagawa niya ang kanyang trabaho, kundi dahil may malasakit na nararamdaman si Faron sa bawat simpleng kilos ng dalaga. Isang gabi, hindi mapakali si Faron. Nais niyang magbukas ng laptop at habulin ang mga email na naiwan. Tinawag niya si Kyla at sinabing, "Pakidala mo ang bag ko, kailangan kong magtrabaho. Hindi ako pwedeng magpahinga lang dito habang naghihintay ang mga proyekto." Tumingin si Kyla ng diretso sa kanya, mahigpit ngunit mahinahon ang tono. "Sir, pasensya na po, pero hindi yon makakatulong sa inyo ngayon. Mas importante ang kalusugan ninyo. Kung hindi kayo magpapahinga, baka lumala pa ang kondisyon ninyo." Napabuntong hininga si Faron, nakaramdam ng inis. Ngunit sa loob-loob niya ay alam niyang tama ang sinasabi ng dalaga. Sanay siya na lahat ng tao ay sumusunod, ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman niyang mas mataas ang awtoridad ng isang simpleng nurse kaysa sa kanyang posisyon bilang CEO. Habang nakahiga siya, pinagmamasdan niya si Kyla na abala sa pagtutok sa kanyang mga chart at dokumento. Naisip niyang bihira niyang makita ang ganitong klase ng katapatan. Walang pakialam ang dalaga kung sino siya. Wala itong takot na pagsabihan siya ng mga bagay na hindi niya karaniwang naririnig. Ang mas nakamamangha, ginagawa ito ni Kyla hindi para ipakita na siya ay matapang, kundi dahil iyon ang tama at iyon ang kanyang tungkulin. Kinabukasan, habang pinapalitan ni Kyla ang benda sa kanyang braso, tinanong niya ito, "Hindi ka ba natatakot na pagsabihan ako ng ganun? Alam mo ba kung sino ako?" Bahagyang ngumiti si Kyla at umiling. "Alam ko po kung sino kayo, sir. Pero dito sa ospital, lahat ng tao pantay-pantay. Pasyente po kayo. At tungkulin kong sabihin ang totoo kahit hindi ninyo magustuhan." Natahimik si Faron. Napagtanto niyang noon pa lang siyang nakarinig ng ganoong linya mula sa isang tao na hindi natatakot sa kanyang pangalan o yaman. Ang simpleng sagot ni Kyla ay tumatak sa kanyang isipan at nagsimulang bumuo ng paghangang hindi niya inaasahan. Sa mga sumunod na araw, mas lalo niyang napansin ang dedikasyon ni Kyla. May pagkakataong halos hindi ito makakain sa oras dahil sa dami ng pasyenteng kailangang alagaan, ngunit hindi ito nagrereklamo. Nakita niya kung paano binibigyan ng dalaga ng oras ang bawat isa mula sa mayayaman hanggang sa pinakasimpleng pasyente. Hindi niya maialis sa sarili na ikumpara ang mundo na anyang kinagisnan kung saan ang lahat ay laging may kapalit. Samantalang dito, nakikita niyang posible palang magbigay ng buong puso ng walang hinihinging balik. Isang gabi, habang tahimik ang paligid, naabutan ni Faron si Kyla na nakaupo sa gilid. Hawak ang isang maliit na larawan ng pamilya niya.
Nakita niyang tila may lungkot sa mga mata ng dalaga. Kayla, mahina niyang sabi, "Kumusta ka ba? Hindi ka ba napapagod sa lahat ng ito?" Tumingin si Kayla. Bahagyang nagulat, ngunit gumiti rin. "Napapagod din po minsan, sir. Pero kapag naaalala ko ang pamilya ko at ang pangarap kong makatulong sa kanila, nagkakaroon ako ng lakas ulit. At higit sa lahat, masarap ang pakiramdam na alam mong nakatulong ka sa ibang tao." Tumahimik si Faron. Hindi alam kung paano sasagot. Hindi niya maikakaila na ngayon lang niya muling naramdaman ang ganoong kasimple at kasinsere na pananaw sa buhay. Kinabukasan, habang iniikot ni Kayla ang ward, nasaksihan ni Faron kung paano ito biglang tumakbo upang tulungan ang isang pasyenteng nahirapang huminga. Sa kabila ng pagod, mabilis ang kilos nito at maingat na tinawag ang atensyon ng doktor. Hindi siya nagdalawang isip, hindi siya natakot, at higit sa lahat, hindi niya inisip ang sarili. Doon lalo pang nahulog ang respeto ni Faron sa dalaga. Sa kanyang isip, naitanong niya sa sarili, ilang tao pa ba sa mundo ang may ganitong pusong hindi mapapagod magmahal at magmalasakit? Nang gabing iyon, bago matulog, matagal na nakatitig si Faron sa kisame. Naalala niya ang kanyang sariling buhay na puno ng pagpupulong, negosasyon at pamumuhay sa gitna ng luho. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, pakiramdam niya ay kulang pa rin. Sa presensya ng isang simpleng nurse na si Kayla, natutunan niyang makita ang mga bagay na hindi kayang bilhin ng salapi. At sa kanyang dibdib, unti-unti nang tumitibay ang isang damdamin na noon pa man ay hindi niya akalaing mararamdaman niya muli. Dumating ang 3 linggo ng pananatili ni Faron sa ospital. Bagamat mas gumiginhawa na ang kanyang kondisyon, pinayuhan pa rin ng mga doktor na manatili muna siya roon upang tuluyang makabawi ang kanyang katawan. Sa panahong iyon, mas lumalim ang kanyang pagmamasid sa paligid, lalo na sa kilos ni Kayla. Napansin niya na ang dalaga ay hindi lang basta gumagawa ng tungkulin bilang nurse, kundi may kakaibang sigasig at pusong nagmamalasakit. Kung paano ito mumuti sa isang batang pasyente, kung paano nito marahang kinausap ang isang matandang halos mawalan ng pag-asa, at kung paano nito pinapawi ang kaba ng mga bantay sa pamamagitan ng mga simpleng salita. Lahat ng iyon ay para bang tumatama kay Faron sa paraang hindi niya maipaliwanag. Isang hapon, habang tahimik siyang nagbabasa ng mga dokumentong ipinadala ng kanyang assistant, napansin niyang si Kayla ay lumapit sa kabilang kama kung saan nakaratay ang isang lalaking may edad. Halos hindi makabayad ng gamot ang pasyente, kaya't ramdam ang pangamba ng pamilya nito. Narinig ni Faron kung paano mahinahong ipinaliwanag ni Kayla na gagawan nila ng paraan na tutulungan niyang makausap ang social service para mabawasan ang bayarin. Habang nagsasalita si Kayla, nakita ni Faron ang mga luha ng pasyente at ng kanyang asawa, tanda ng labis na pasasalamat. Doon niya lalo pang nakumpirma na ang dalaga ay higit pa sa inaakala niya. Isang babaeng may manasakit na hindi nabibili ng kahit anong halaga. Nang gabing iyon, habang inaayos ni Kayla ang mga gamit sa tabi ng kama niya, hindi nakatiis si Faron at nagsalita. "Kayla, bakit ka ganito? Bakit parang handa kang ibigay lahat ng oras at lakas mo para sa ibang tao kahit hindi ka naman nila kaano-ano?" Napatingin si Kayla sa kanya, bahagyang natawa sa tanong, ngunit may sinseridad ang sagot. "Sir, kasi iyon ang pinili kong propesyon. At higit doon, iyon din ang turo sa akin ng nanay ko. Kung kaya mong tumulong, bakit hindi? Baka maliit lang para sa'yo, pero malaking bagay na para sa kanila." Hindi na nakasagot si Faron, sapagkat sa bawat salitang naririnig niya mula sa dalaga, para bang natutunaw ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Kinabukasan, dumating ang isang pangyayari na lalo pang nagbukas ng kanyang isipan. Isang bata ang dinala sa ward, hirap huminga at kailangang bigyan agad ng atensyon. Halos sabay-sabay na kumilos ang mga nurse, at si Kayla ang nanguna sa pag-asikaso. Mabilis niyang sinuri ang bata,
tinulungan ang doktor at tiniyak na may sapat na gamit para sa emergency. Habang pinapanood ni Faron mula sa kanyang kama, nakita niya ang tapang sa mga mata ni Kyla. Walang alinlangan, walang takot, puro malasakit at determinasyon lamang. At nang sa wakas ay bumuti ang kalagayan ng bata, napansin ni Faron ang pagod na nakaukit sa mukha ni Kyla. Pero kapalit noon ay ang ginhawang dulot ng pagtulong sa isang buhay. Pagbalik ni Kyla sa kanyang silid, nakita nitong gising pa si Faron. "Sir, hindi pa ba kayo natutulog?" tanong niya. "Paano ako makakatulog kung nakita ko ang ginawa mo kanina?" "Hindi ka man lang nagdalawang isip na kumilos. Hindi ka natakot," sagot ni Faron. Bahagyang napangiti si Kyla. "Parte na po iyon ng trabaho namin. Pero higit sa lahat, alam kong kung wala akong gagawin, baka mawalan ng pagkakataon ang batang iyon." Napatitig si Faron sa kanya, at sa kanyang isipan, napaisip siya kung ilang beses na bang nagawa ng dalaga na maging sandalan ng mga taong halos mawalan ng pang-asa. Habang patuloy na dumadaan ang mga araw, unti-unti ring nagbago ang ugali ni Faron sa ospital. Kung dati ay madalas siyang mainit ang ulo at laging naghahanap ng atensyon, ngayon ay mas kalmado at nakikinig na siya sa mga payo. Hindi niya namamalayan, pero ang simpleng presensya ni Kyla ay nagdadala sa kanya ng kapayapaan na hindi niya matatagpuan sa kahit gaano karaming pera o negosyo. Sa bawat ngiti at malasakit ng dalaga, parang may parte sa kanya na muling nagiging buo. Isang gabi, habang nag-uusap sila, naglakas loob siyang itanong, "Kyla, wala ka bang pangarap para sa sarili mo? Bukod sa trabaho mo rito, ano ba talaga ang gusto mo sa buhay?" Natahimik ang dalaga, saglit na nag-isip, at saka mahina ngunit may tapang na sumagot, "Gusto ko lang po na makita ang pamilya ong masaya at hindi na nahihirapan. Kung makapagtapos ng pag-aaral ang kapatid ko at gumaling ang nanay ko sa sakit niya, sapat na iyon para sa akin." Hindi niya inasahan ang ganoong sagot, at sa kanyang dibdib, tila may kumurot na damdamin. Nakita niya ang isang mundo na malayo sa marangyang buhay na kinalakhan niya. Isang mundo na simple ngunit puno ng tunay na halaga. Nang gabing iyon, bago tuluyang pumikit si Faron, napagtanto niya na ang babaeng ito, ang simpleng nurse na si Kyla, ay may tinataglay na bagay na matagal na niyang hinahanap. Hindi ito kayamanan, hindi ito kapangyarihan, kundi ang tunay na kahulugan ng malasakit at pagmamahal sa kapwa. At doon nagsimulang tumubo sa puso niya ang damdaming hindi niya inaasahan. Isang damdaming unti-unting huhubog sa kanyang susunod na mga desisyon. Mabilis na dumaan ang mga araw at mas lalong naging madalas ang mga pag-uusap ni Faron at Kyla. Kung noong una ay maikli lamang ang mga tanong at sagot nila, ngayon ay nagiging mas personal na ang mga usapan. Sa bawat pagkakataon na magkasama sila, mas nakikilala ni Faron ang buhay ng dalaga. Ikinuwento ni Kyla kung paano siya lumaki sa probinsya, kung paanong ang kanyang ama ay nawala na noong bata pa siya, kaya't si nanay at siya ang nagsikap para maitaguyod ang pamilya. Ibinahagi rin niya ang hirap na dinanas habang nag-aaral ng nursing. Madalas ay halos walang baon at nagtatrabaho sa gabi para lamang makabayad ng tuition. Habang nakikinig si Faron, ramdam niya ang bigat ng sakripisyo ng dalaga, ngunit higit niyang naramdaman ang tapang at determinasyon na bumuo sa pagkatao nito. Si Faron naman ay nagsimulang magbukas tungkol sa sarili. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, ikinuwento niya ang pagod na nararamdaman niya bilang CEO. Sa kabila ng kanyang yaman, may mga gabi raw na hindi siya makatulog. Laging iniisip ang kinabukasan ng kumpanya at kung paano niya mapapanatili ang tagumpay. "Alam mo Kyla," sabi niya isang gabi, "akala ng lahat masaya na ang isang tao kapag marami na siyang pera. Pero hindi nila alam na may mga pagkakataon na para bang walang saysay ang lahat. Laging may kapalit, laging may hinihingi ang mundo." Tumingin si Kyla sa kanya,
may halong pag-unawa ang mga mata. Siguro po kasi, Sir, masyado kayong nakulong sa paghabol sa mga bagay na hindi naman talaga makakapuno sa loob ninyo. Kailangan din ninyo ng taong magpapaalala kung bakit kayo nagsimula. Nagpatuloy ang mga ganitong palitan ng damdamin sa mga sumunod na gabi. Unti-unti naramdaman ni Faron na para bang nakahanap siya ng taong hindi natatakot na makita ang kanyang kahinaan. Si Kyla ay hindi nagdalawang isip na pakinggan siya. Hindi dahil sa posisyon niya, kundi dahil isa siyang tao na nangangailangan ng kausap. Sa tuwing magsasalita si Kyla ng mga payak na pananaw, parang nabibigyan ng linaw si Faron sa mga bagay na matagal na niyang kinalimutan. Isang araw matapos ang kanyang check-up, naglakad si Faron palabas ng kanyang kwarto at napansing si Kyla sa station ng mga nurse. Hindi nito alam na pinagmamasdan siya ng CEO mula sa malayo. Nakita niyang nakayuko ito habang inaayos ang mga gamot. Mabilis ang mga kamay, ngunit maingat sa bawat galaw. Maya-maya pa'y tinawag ito ng isang pasyente na may edad at agad itong lumapit. Inakbayan ang matanda at inaliw na parang sariling pamilya. Hindi napigilan ni Faron ang mapangiti at mapailing. Hindi siya makapaniwala na may mga taong kagaya ni Kyla na hindi iniintindi ang sarili basta't mayroong ibang nangangailangan. Nang bumalik siya sa kanyang silid, hindi niya naiwasang pag-isipan ang lahat. Sa loob ng kanyang kumpanya, ang mga taong nakapaligid sa kanya ay kadalasan laging may gusto, laging may hinihingi. Ngunit dito sa ospital, nakilala niya ang isang babae na walang ibang hangarin kundi ang makatulong at makapagbigay ng ginhawa. At sa damdaming iyon, nagsimulang mabuo ang isang pagtingin na mahirap na niyang itanggi. Isang gabi, habang binabantayan siya ni Kyla, bigla siyang nagsalita. Kyla, may tanong ako. Bakit parang masaya ka kahit alam kong hirap ang buhay mo? Paano mo nagagawa iyon? Nagulat ang dalaga, ngunit agad ding sumagot. Siguro po, kasi natutunan ko na ang kaligayahan ay hindi nakukuha sa laki ng pera. Nakukuha iyon sa tuwing alam mong may napasaya ka, may natulungan kang tao, o kahit simpleng makita mo ang pamilya mong ligtas at buo. Tumigil si Faron, pinagnilayan ang mga salitang iyon, at napaisip kung kailan siya huling naging masaya dahil lamang sa simpleng bagay. Sa mga sumunod na araw, mas naging interesado siyang tanungin pa si Kyla tungkol sa kanyang pamilya at mga pangarap. Dito niya nalaman na si Kyla pala ay nagsusumikap din para sa kapatid niyang nag-aaral sa kolehiyo at para sa nanay niyang may sakit. Madalas ay inuuna nito ang needs ng pamilya kaysa sa sarili. Halos wala itong naiipon dahil sa pagbibigay ng tulong sa bahay. Habang ikinukwento ito ng dalaga, nakaramdam si Faron ng kakaibang paghanga. Hindi siya sanay sa ganitong klase ng sakripisyo, ngunit naramdaman niyang mas may saysay ang buhay na ibinubuhos para sa iba. Nang gabing iyon, habang pinagmamasdan niyang nakatulog si Kyla sa upuan matapos ang mahabang oras ng duty, hindi napigilan ni Faron ang mapangiti. Sa isip niya, nagsimulang mabuo ang isang pangako na kahit anong mangyari, hinding-hindi niya hahayaang mawalan ng pag-asa ang babaeng ito. Para sa kanya, si Kyla ang paalala na may mas mahalagang bagay pa kaysa sa yaman at kapangyarihan. At sa mga sandaling iyon, mas lalo niyang napatunayan sa sarili na ang simpleng nurse na nag-aalaga sa kanya ang pinakamahalagang taong nakilala niya sa kanyang buhay. Matapos ang ilang linggo ng pananatili ni Faron sa ospital, dumating ang araw na pinayagan na siyang lumabas. Bagamat excited ang kanyang mga kasama sa kumpanya na makabalik siya agad sa opisina, sa isip ni Faron ay hindi pa siya handang bumalik sa dating bulong ng kanyang buhay. Parang may kulang, at iyon ay ang bigat na nawala sa kanya sa loob ng ospital kung saan nahanap niya ang katahimikan at mga simpleng bagay na bumago sa pananaw niya. At higit sa lahat, ayaw niyang mawala ang presensya ni Kyla na siyang naging dahilan ng kanyang pagbabago. Ngunit si Kyla ay nanatili sa ospital. Patuloy nitong tinupad ang tungkuling bilang nurse at ipinagpatuloy ang pang-araw-araw na trabaho. Sa isip niya, normal na lang ang lahat.
Tang CEO ay pasyente lang na kanyang inalagaan at ngayon ay wala na sa kanyang pangangalaga. Hindi niya inisip na may mas malalim na koneksyon pa ang maaaring mabuo sa kanilang dalawa. Sapagkat alam niyang magkaiba ang kanilang mundo. Sa bawat hakbang na ginagawa niya sa ospital, pinipilit niyang kalimutan ang ilang gabing may mahahabang pag-uusap sila ni Feron. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi niya maitatanggi na may naiwan ding kakaibang damdamin na hindi niya maipaliwanag. Si Feron naman ay nagpatuloy sa kanyang buhay bilang CEO, ngunit ramdam ng kanyang mga empleyado ang kaibahan niya. Hindi na siya kasing init ng ulo tulad ng dati. Mas naging kalmado siya at mas nakikinig sa kanyang mga staff. Isang araw, habang nasa loob siya ng kanyang opisina, nakita niya ang larawan ng ospital na ipinadala ng foundation na sinusuportahan ng kanilang kumpanya. Sa larawang iyon ay nakuhanan si Kyla na nakangiti habang tinutulungan ang isang batang pasyente. Napahinto siya at napangiti ng hindi inaasahan. Hindi niya maintindihan, ngunit ang simpleng larawan na iyon ay nagbigay ng kakaibang init sa kanyang puso. Sa oras na iyon, nakumpirma niya na hindi niya kayang iwan ang alaala ng dalaga. Nagdesisyon siyang bumalik sa ospital sa pamamagitan ng isang opisyal na aktibidad. Nag-donate ang kanilang kumpanya ng malaking halaga para sa mga pasyente na hindi kayang magbayad ng gamot at operasyon. Isa itong proyekto na matagal nang nasa plano, ngunit na yun lang niya binigyan ng personal na oras. At doon, sa araw ng kanilang pagbibigay, nagkita muli sina Feron at Kyla. Nakasuot ng simpleng uniforme si Kyla, abala sa pag-aasikaso ng mga pasyente. Hindi niya agad napansin na naroon si Feron, hanggang sa bigla itong lumapit sa kanya. Kyla, tawag nito na may ngiti. Nabigla ang dalaga, hindi inaasahan ang presensya ng CEO. "Sir, nandito po kayo?" tanong niya, halatang kinakabahan. "Oo," sagot ni Feron, "at isa sa mga dahilan ay ikaw." Hindi makapaniwala si Kyla sa kanyang narinig. Sinubukan niyang ipaliwanag na abala siya at kailangan niyang magpatuloy sa trabaho. Ngunit hindi siya tinigilan ni Feron. "Gusto lang kitang makita. Gusto kong ipaalam sa iyo na hindi ko nakalimutang lahat ng ginawa mo para sa akin." Saglit siyang napatigil sapagkat ramdam niya ang katapatan sa mga salita ng lalaki. Ngunit pinili pa rin niyang umiwas, iniisip na baka maling interpretasyon lamang ito. Pagbalik ni Feron sa opisina, hindi na siya mapakali. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan upang ipakita kay Kyla na hindi basta-basta lang ang kanyang nararamdaman. Hindi ito pansamantalang paghanga, kundi isang damdaming hindi na niya kayang itago. Kaya nagsimula siyang magplano. Sa mga susunod na linggo, sinadya niyang bumisita sa ospital kahit walang aktibidad ang kumpanya. Dumadalaw siya bilang simpleng tao, hindi bilang CEO, at sa bawat pagbisita ay nagdadala siya ng mga gamit para sa mga pasyente. Laging naroon si Kyla, laging nagugulat sa kanyang presensya, at sa bawat pagkikita nila, mas lalong lumalalim ang pagtingin ni Feron sa kanya. Dumating ang usang gabi na matapos ang isang event sa ospital, hindi na nakapagpigil si Feron at kinausap si Kyla ng masinsinan. Sa isang tahimik na sulok ng ospital, tapat niyang sinabi ang nararamdaman. "Kyla, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ito, pero hindi na ako makakapagpanggap. Sa mga araw na kasama kita, sa mga gabi na naririnig ko ang mga kwento mo, unti-unti kong naramdaman na may kulang pala sa buhay ko. At ang kulang na iyon, ikaw ang nagbigay." Natigilan si Kyla, halatang hindi handa sa ganoong pag-amin. "Sir, hindi ko alam magsasabihin ko. Magkaiba ang mundo natin. Ako'y isang simpleng nurse lang, at kayo ay isang bilyonaryo." Sagot niya, nanginginig ang boses. Ngunit sagot ni Feron, "Hindi mahalaga sa akin ang mundo. Ang mahalaga sa akin, ikaw." Sa sandaling iyon, mas lumalim ang kaba sa dibdib ni Kyla. Hindi niya alam kung tatanggapin niya agad ang nararamdaman ni Feron. Ngunit ramdam niyang hindi ito basta salita lamang. Habang nagtatagpo ang kanilang mga mata, parehong tahimik na humihingi ng oras at latas ng loob,
Sa kabila ng takot at pagkakaibang naghihiwalay sa kanila, nagsimula na ang kwento ng pag-ibig na hindi inaasahan ng kahit sino, at doon nag-ugat ang pangakong hindi nila naisip na mabubuo. Matapos ang pag-amin ni Feron ng kanyang nararamdaman, naging mahirap para kay Kyla ang mga sumunod na araw. Sa tuwing nasa ospital si Feron, naroon ang bigat ng presyon na dala ng kanilang sitwasyon. Hindi niya maikakaila ng may kakaibang tibok sa kanyang puso tuwing maririnig ang boses ng CEO o kapag nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya ng may lambing. Ngunit natatakot siyang lumapit pa. Para kay Kyla, imposibleng mangyari ang lahat. Isa lamang siyang nurse na nagsusumikap para sa kanyang pamilya. Samantalang si Faron ay kabilang sa mga pinakamayayamang tao sa bansa. Sa kanyang isip, walang puwang ang kanyang simpleng buhay sa marangyang mundo ng lalaki. Ngunit si Faron ay hindi basta-basta sumusuko. Sa kabila ng malamig at iwas na kilos ni Kyla, patuloy siyang naghanap ng paraan upang mapalapit dito. Minsan ay dadalhan niya ng kape at pagkain ang buong ward, dahilan upang mapasalamatan siya ng ibang nurse. May mga pagkakataon ding dumadalaw siya sa mga pasyente at naglalaan ng oras na makausap sila, bagay na ikinagulat ng lahat sapagkat hindi nila inaasahan mula sa isang tulad niya. Ngunit alam ng bawat isa, lalo na ni Kyla, na ang pinakamalaking dahilan ng kanyang madalas na pagbabalik ay ang dalaga mismo. Isang gabi, matapos ang mahabang duty, inabutan ni Faron si Kyla na palabas na ng ospital. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. "Kyla, maaari ba kitang ihatid?" tanong niya habang nakatayo malapit sa kanyang sasakyan. Sandaling nag-alinlangan ang dalaga, ngunit kalaunan ay pumayag, marahil dahil sa pagod at sa simpleng kagustuhan na hindi na maglakad pa uwi. Sa loob ng kotse, nagsimula ang isang tahimik na biyahe. Naririnig lamang ang mahinang tugtog mula sa radyo at ang pagaspas ng hangin sa labas. Si Faron ang unang bumasag ng katahimikan. "Alam kong mahirap para sa iyo ang sitwasyon natin, pero nais kong ipaalam sa iyo na seryoso ako. Hindi ito isang biro lang o pansamantalang damdamin." Hindi agad sumagot si Kyla, nakatingin lang sa labas ng bintana. Ngunit sa kanyang mga mata, halata ang pagkalito at takot. Pagdating nila sa bahay ni Kyla, nagpasalamat ang dalaga. "Salamat sa paghatid, sir. Pero sana maintindihan ninyo, hindi ako pwedeng basta pumasok sa mundo ninyo. Hindi ganun kadali iyon." Tumango si Faron at marahang ngumiti. "Hindi kita pinipilit, pero hihintayin kita gaano man katagal. Sapagkat ngayon ko lang naramdaman na may kabuluhan ang lahat ng ito." Sa mga salitang iyon, hindi napigilan ni Kyla ang mapatitig sa kanya bago ito tuluyang bumaba. Sa mga sumunod na linggo, hindi na nagpakita agad si Faron. Abala siya sa kumpanya, ngunit dala-dala pa rin ang mga alaala ng bawat sagot ni Kyla. Sa kabilang banda, ramdam ni Kyla ang kakaibang pananabik na makita siyang muli, kahit pilit niyang tinatanggihan ang sarili. Hanggang sa isang araw, isang malaking balita ang kumalat sa ospital. Si Faron ay muling dumalaw, ngunit hindi bilang pasyente o donor. Sa halip, dinala niya ang kanyang sarili sa ward na iyon at nakisama sa mga gawain ng mga nurse. Nagtulak siya ng wheelchair ng isang pasyente, nagdala ng gamit at kahit simpleng pag-aabot ng tubig ay ginawa niya. Ang lahat ay nagulat at natuwa, ngunit higit sa lahat ay si Kyla na hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi na niya nakayang itago ang kanyang damdamin. Kinausap niya si Faron sa isang tahimik na bahagi ng ospital. "Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Hindi mo kailangang pahirapan ang sarili mo. Hindi mo kailangang magpanggap na katulad namin." Ngunit mahinahon ang sagot ng lalaki. "Hindi ako nagpapanggap, Kyla. Gusto ko lang ipakita na ang nararamdaman ko ay totoo. At higit sa lahat, gusto kong makita mo na handa akong lumapit sa mundo mo, kahit gaano pa ito kalayo sa nakasanayan ko." Natahimik si Kyla. Sa loob-loob niya, dama niya ang katapatan ng binata. Hindi ito tulad ng mga kwento na naririnig niya tungkol sa mayayamang tao na laging nagtatagong ibang pakay.
Sa halip, naramdaman niyang ang bawat salita ni Faron ay nagmumula sa puso. Sa gabing iyon, habang nakaupo sila sa isang sulok ng ospital, para bang nagbago ang lahat. Mula sa pagiging isang pasyente at nurse, nagsimula silang maging 2 taong nagsasalita ng walang harang. 2 pusong naghahanap ng koneksyon. Habang nagpatuloy ang kanilang pag-uusap, unti-unti ring gumibigay si Kyla sa katotohanang hindi niya kayang pigilan ang sariling nararamdaman. Hindi pa man niya masabi ang lahat, ngunit sa kanyang mga mata, nakita ni Faron ang isang sinag ng pag-asa. At sa sandaling iyon, nangako siya sa kanyang sarili na hindi niya hahayaang mawala ang pagkakataong ibinigay sa kanya. Sa puso ni Kyla, unti-unti ring nabubuo ang pag-amin na kahit gaano pa sila magkaiba, may isang bagay na pareho nilang pinanhahawakan. Ang damdaming hindi na nila kayang itanggi. Sa paglipas ng mga araw, hindi na naitago ni Kyla ang kanyang pagkabahala sa lumalalim na koneksyon nila ni Faron. Sa bawat oras na kasama niya ito, ramdam niya ang kakaibang saya, ngunit kasabay din ito ang takot na baka siya ay masaktan o di kaya'y mapahiya sa harap ng maraming tao. Lagi niyang iniisip na hindi sila bagay, isang nurse na nagsusumikap para sa pamilya, laban sa isang bilyonaryong CEO na sanay sa marangyang buhay. Ngunit sa kabila ng kanyang pangamba, hindi rin niya maitatanggi na may nararamdaman siyang bago at totoo sa kanyang puso. Si Faron naman ay hindi na nagpatumpik-tumpik. Sa halip na umatras, mas lalo pa niyang pinatunayan ang kanyang damdamin. Madalas siyang bumisita sa ospital, hindi lang upang makita si Kyla, kundi upang tumulong sa mga pasyente. Natutunan na niyang makipag-usap sa mga bantay, makinig sa kanilang kwento, at kahit simpleng pag-abot ng pagkain ay ginagawa niya ng buong puso. Ang dating seryosong mukha ng isang CEO na laging abala sa negosyo ay napalitan ng isang taong marunong ngumiti at marunong magpahalaga sa maliliit na bagay. Isang gabi, matapos ang kanyang shift, napilitan si Kyla na kausapin si Faron. Nakaupo sila sa waiting area ng ospital. Halos walang tao at tanging tunog ng aircon at mamayabag ng bantay ang naririnig. "Sir, kailangan ko pong maging tapat," ani Kyla habang nakayuko. "Hindi ko alam kung kaya kong harapin ang lahat ng ito. Magkaiba ang mundo natin at baka sa huli ang walang ang masaktan." Tahimik na nakinig si Faron bago marahang sumagot. "Kyla, hindi ko hiningi na magbago ka para sa akin. Ang gusto ko lang, tanggapin mo na may isang tao na handang lumapit sa mundo mo. Hindi ko kailangan ng nurse, hindi ko kailangan ng tagapagligtas. Ang kailangan ko ay ikaw." Napaluha si Kyla sa mga salitang iyon, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa bigat ng katotohanang narinig niya. Noon pa man ay sanay siya ang nagbibigay ng lakas at pag-asa sa iba. Ngunit ngayon, may isang taong nagpapaalala sa kanya na karapatan din niyang maramdaman ang pagmamahal. Hindi niya agad nasagot ang sinabi ni Faron, ngunit sa loob ng kanyang puso, may pader na dahan-dahang nababasag. Sa mga sumunod na linggo, hindi lamang si Kyla ang nakapansin sa pagbabago ng CEO. Maging ang mga kapwa nurse at doktor ay nagtaka kung bakit palaging nasa ospital si Faron. Tumutulong at nakikipag-usap sa lahat. May mga pasyente pang nagbiro, sinasabing baka mas gusto na nitong maging volunteer kaysa manatili sa opisina. Ngunit sa likod ng mga biro, ramdam ng lahat na may kakaibang namamagitan kina Kyla at Faron. Maraming bulong-bulungan, ngunit hindi na iyon alintana ng dalawa. Isang pagkakataon, inimbitahan ni Faron si Kyla na kumain sa labas. Unay tumanggi ang dalaga, ngunit sa huli ay pumayag din. Hindi siya dinala sa isang marangyang hotel o mamahaling restaurant, kundi sa isang maliit na karinderya sa tabi ng kalsada kung saan masarap ang lutong bahay na pagkain. Habang kumakain sila ng adobo at sinigang, napatawa si Kyla. "Hindi ko akalain na kaya mo ring kumain dito," biro niya. Tumawa si Faron at sumagot, "Hindi ko naaalala ang huling beses na kinain ko ang ganito.
Pero ngayon ko lang ulit naramdaman na totoo ang lahat. Sa gabing iyon, mas naging malapit sila sa isa't isa. Nagkwentuhan sila ng masinsinan, mula sa mga pangarap hanggang sa mga takot. Si Kyla ay nagsiwalat ng kanyang pangarap na magkaroon ng maliit na klinika sa kanilang probinsya upang makatulong sa mga kababayang hirap sa gastusin. Si Faron naman ay umamin na minsan na niyang naisip na iwan ang lahat ng negosyo dahil sa bigat ng responsibilidad. Ngunit ngayon, naramdaman niyang may dahilan para manatili, at ang dahilan na iyon ay si Kyla. Habang pauwi na sila, sabay silang naglakad sa gilid ng kalsada. Hindi na kailangang magsalita ng marami. Ang katahimikan ay sapat na upang maramdaman nila ang koneksyon, at sa sandaling iyon, alam ni Kyla na hindi na niya kayang itanggi ang nararamdaman. Kahit anong pangamba ang nasa kanyang isip, naroroon ang katotohanang unti-unti na siyang nahuhulog kay Faron. Pag-uwi niya ng gabing iyon, humarap siya sa salamin at napangiti. Matagal na niyan ipinangako sa sarili na uunahin ang pamilya at iiwas sa anumang relasyon na maaaring maging komplikado. Ngunit ngayon, hindi niya mapigilan ang sariling puso. At sa mga mata niya, nakita ang larawan ng isang babae na hindi na lamang nurse, kundi isang babae na may kakayahang magmahal at mahalin sa paraang hindi niya inaasahan. Sa kabilang banda, si Faron ay nakaupo sa loob ng kanyang kotse, nakatingin sa labas habang iniisip ang mga ngiti ni Kyla. Hindi niya alam kung paano siya nakarating sa puntong iyon, mula sa isang CEO na abala lamang sa negosyo, hanggang sa isang lalaking handang ibigay ang lahat para sa isang simpleng nurse. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi na niya kayang mawala ang dalaga. Sa kanyang puso, tumitibay ang pangako na ipaglalaban niya ang kanilang pag-ibig kahit gaano kahirap, kahit gaano karaming pagsubok ang dumating. Sa mga araw na lumipas, sinubukan ni Kyla na balikan ang kanyang normal na buhay bilang nurse. Ngunit hindi niya maikakaila na malaki na ang nabago mula nang aminin ni Faron ang kanyang nararamdaman. Sa bawat pagpasok niya sa ospital, madalas ay may kaba sa kanyang dibdib, lalo na kapag naroon ang CEO na nakaupo sa isang sulok. Nakatingin lamang habang tahimik na pinagmamasdan ang kanyang pagtatrabaho. Hindi siya makapaniwala na ang isang taong sanay sa kapangyarihan at marangyang buhay ay nakahandang maglaan ng oras para lamang makita siyang abala sa kanyang tuhulin. Sa isip niya, marahil ay dapat niyang pigilan ang damdaming unti-unting bumabalot sa kanya. Ngunit sa puso niya, alam niyang hindi na niya kayang kontrolin ang nararamdaman. Si Faron naman ay patuloy na nagpakita ng intensyon na seryoso siya kay Kyla. Sa kabila ng kanyang abalang schedule, palagi niyang sinisingit ang oras para bumisita sa ospital. Minsan ay dala niya ang mga gamit na kailangan ng mga pasyente, minsan ay simpleng pagkain para sa staff. Ngunit sa bawat pagpunta niya, laging nakasentro ang kanyang atensyon kay Kyla. Sa harap ng iba, ipinapakita niya na hindi siya naiiba sa kanila. Handa siyang makihalubilo at tumulong, at hindi niya alintana ang tingin ng mga tao. Sa bawat simpleng ngiti ni Kyla, lalo pang tumitibay ang kanyang kagustuhan na makasama ito, hindi lamang sa mga sandaling iyon, kundi sa mas mahabang panahon. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, patuloy ang laban sa isip ni Kyla. Hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag sa sarili ang mga bagay na nangyayari. Minsan ay naiisip niya ang kanyang pamilya, lalo na ang kapatid niyang nag-aaral at ang nanay niyang may sakit. Ang mga responsibilidad na ito ang dahilan kung bakit niya piniling maging masinop at mag-focus lamang sa trabaho. Ngunit na yung naroon si Faron, para bang unti-unti niyang natutuklasan na maaari ring magkaroon ng bahagi ng kanyang buhay na para lamang sa kanya. Ngunit paano kung sa huli ay hindi niya ito kayang panindigan? Paano kung siya lang ang masaktan? Isang gabi, matapos ang kanyang shift, muling inihatid ni Faron si Kyla pauwi. Habang nasa biyahe sila, biglang nagsalita si Faron. "Kyla, alam kong nahihirapan ka sa sitwasyon natin.
Naiintindihan ko kung bakit ka nagdadalawang isip, pero gusto kong malaman mo na hindi ito laro para sa akin. Hindi ako sanay na sabihin ito, pero ikaw ang dahilan kung bakit pakiramdam ko'y mas buo ako ngayon. Hindi agad nakasagot si Kyla. Sa halip, matagal siyang nakatingin sa labas ng bintana, iniisip ang bawat salitang narinig niya. Pagdating nila sa tapat ng kanyang bahay, marahan siyang sumagot, "Sir, hindi ko alam kung kaya kong tanggapin ang lahat ng ito agad. Pero gusto kong maging tapat. Natatakot ako. Natatakot akong baka hindi ko kayanin ang mundo ninyo." Marahang ngumiti si Faron. "Hindi mo kailangang pasukin ang mundo ko, Kyla. Ako ang lalapit sa mundo mo." Ang simpleng linyang iyon ang tumama ng malalim sa puso ng dalaga. Sa gabing iyon, napaisip siya kung hanggang saan ang kayang gawin ni Faron para sa kanya. At sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman niyang unti-unti nang lumalambot ang kanyang pagtutol. Sa mga sumunod na araw, ipinakita pa ni Faron kung gaano siya kaseryoso. Dumalaw siya sa bahay ng pamilya ni Kyla nang walang paalam. Nagulat si Kyla nang makita ang CEO na nakikipag-usap sa kanyang nanay at kapatid, nakaupo sa kanilang maliit na sala na para bang isa lamang siyang ordinaryong bisita. Hindi siya nagdala ng marangyang regalo, bagkus ay simpleng prutas at tinapay para sa pamilya. Ngunit higit sa lahat, ipinakita niyang marunong siyang makisama at magpakumbaba. Nakipagkwentuhan siya, nakinig sa mga kwento ng kanyang nanay, at kahit sa simpleng hapunan na inihanda ng pamilya ni Kyla, nakitang masaya at kontento siya. Para kay Kyla, iyon na ang patunay na hindi basta salita lamang ang lahat ng sinabi ni Faron. Nakita niya na handa itong ibaba ang sarili mula sa pedestal na kinalakhan nito upang tanggapin ang kanyang simpleng mundo. At sa gabing iyon, habang tinutulungan niyang magligkit ng pinagkainan si Faron, napansin niya ang sincerity sa bawat kilos nito. Doon niya napagtanto na hindi lahat ng mayayamang tao ay sarado sa simpleng kaligayahan. Pag-uwi ni Faron, nakaramdam si Kyla ng kakaibang kapanatagan. Hindi pa man siya handang tanggapin ng buo ang nararamdaman, ngunit unti-unti niyang naiintindihan na ang pagmamahal ay hindi tungkol sa estado ng buhay, kundi sa katapatan ng puso. Habang nakahiga siya sa kanyang kama, naisip niyang marahil ito na ang simula ng pagbibigay ng pagkakataon para sa sarili na maging masaya kahit na may kasamang panganib ng pagkasaktan. Sa kabilang banda, si Faron ay nagmaneho pa uwi na may ngiti sa labi. Sa kanyang isip, mas lalo pang tumitibay ang kanyang pangarap na balang araw ay makasama si Kyla, hindi lamang sa mga sandaling gaya nito, kundi sa buong buhay niya. Lumipas ang ilang linggo matapos bisitahin ni Faron ang pamilya ni Kyla. Sa bawat araw na dumaraan, mas lalo pang tumitibay ang tiwala ng dalaga sa katapatan ng CEO. Hindi na lamang siya isang pasyente na inalagaan, kundi isa ng taong nagpupunyading ipakita na totoo ang kanyang damdamin. Ngunit kahit ramdam ni Kyla ang pagbabago sa kanyang puso, hindi pa rin mawala ang kanyang takot. Madalas niyang tanungin ang sarili kung hanggang saan niya kayang tanggapin ang pagkakaibang namamagitan sa kanila. Samantala, si Faron ay hindi huminto sa pagpapakita ng malasakit. Inorganisa niya ang isang malaking charity event para sa ospital kung saan si Kyla nagtatrabaho. Hindi niya ito sinabi agad sa dalaga. At kaya nang dumating ang araw ng event, nagulat si Kyla na makita siyang abala sa pagtulong sa mga pasyente at staff. Nakita niya kung paano nagpakumbaba si Faron, nakikipagkamay sa mga ordinaryong tao, nakikipagkwentuhan sa mga bata, at nakikikain ng simpleng pagkain na inihanda ng ospital. Para kay Kyla, iyon ang isang matibay na ebidensya na hindi lamang siya ang dahilan ng pagbabagong iyon, kundi ang pagkilala ni Faron sa halaga ng buhay na malayo sa negosyo at kapangyarihan. Sa gitna ng event, napansin ni Kyla na maraming tao ang nag-uusap tungkol kay Faron. Ang ilan ay humahanga, ngunit mayroon ding mga nagdududa.
may mga bulong na baka pansamantala lamang ang ginagawa ng CEO, na baka isa lamang itong paraan upang palakasin ang imahe ng kanyang kumpanya. Narinig mismo ni Kayla ang mga bulungang iyon, at kahit gusto niyang ipagtanggol si Faron, hindi niya maiwasang mag-alala. Paano kung tama ang mga sinasabi ng iba? Paano kung sa bandang huli, siya lang ang umaasa at umaasa? Pagkatapos ng event, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap. Nakaupo sila sa isang bakanteng bench sa gilid ng ospital. At muling naglakas loob si Kayla. Sir, hindi ko alam kung naririnig ninyo. Pero maraming tao ang nagsasabing baka ginagawa ninyo ito para lamang sa kumpanya. Natatakot akong baka tama sila at baka sa huli ako lang ang masaktan. Tumingin si Faron sa kanya ng diretso, mahigpit, ngunit may lambing ang kanyang mga mata. Kayla, hindi ko maiiwasan na may mga taong magduda. Pero hindi ko kailanman gagamitin ang pangalan mo o ang ospital para lamang sa negosyo. Ginagawa ko ito dahil gusto kong makatulong. At higit sa lahat, dahil gusto kong ipakita sa'yo na totoo ako. Hindi napigilan ni Kayla ang mataluha. Sa simpleng sagot ni Faron, naramdaman niyang wala itong intensyon kundi ang ipaglaban ang kanilang relasyon, kahit palaban sa mga mata ng iba. At sa gabing iyon, unti-unti nang bumigay ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Hindi pa man niya ito hayagang sinasabi, ngunit alam niyang nagiging mas malinaw na ang kanyang desisyon. Natanggapin ang pagmamahal na iniaalok ni Faron. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Dumating ang araw na kinailangan ni Faron na muling bumalik sa kanyang kumpanya upang harapin ang isang malaking proyekto. Sa mga araw na wala siya, muling naramdaman ni Kayla ang lungkot at pangungulila. Hindi niya inasahan na ganon kabilis niyang mamimiss ang presensya ng lalaki. Habang abala siya sa kanyang trabaho, madalas ay nahuhuli niya ang sarili na naghihintay ng tawag o simpleng mensahe mula kay Faron. At tuwing gabi, bago siya matulog, hindi niya mapigilan ang ngiti kapag naiisip na may isang taong gaya nito na handang ipaglaban ang kanilang pagmamahalan. Si Faron naman, kahit abala sa kanyang opisina, ay hindi nakalimot kay Kayla. Sa gitna ng mga pagpupulong, palihim siyang nagme-message sa dalaga. Nagtatanong kung kumain na ba ito o kung nakauwi na ng maayos. May mga pagkakataon din tinatawagan niya ito kahit hating gabi, sapat na upang marinig lamang ang kanyang boses bago muling matrabaho. Sa mga simpleng palitan ng salita, lalong tumibay ang kanilang koneksyon at mas naging malinaw kay Kayla na hindi na niya kailangang matakot. Muling dumating si Faron sa ospital makalipas ang ilang linggo, dala ang isang malaking sorpresa. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at dumiretso siya kay Kayla. Sa harap ng mga pasyente, mga nurse at mga doktor, ipinaabot niya ang kanyang pasasalamat sa ospital. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa dalaga. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang maliit na kahon, ngunit hindi niya iyon agad binuksan. Sa halip, lumapit siya kay Kayla at bumulong. Kayla, malapit na ang araw na ipapakita ko sa lahat kung gaano kita kamahal. Pero bago iyon, gusto kong malaman mo kung sakaling hindi mo kayang tanggapin ang mundo ko. Sapagkat ang mahalaga, ikaw. Napahigpit ang hawak ni Kayla sa kanyang kamay. Hindi pa niya binibigkas ang kanyang sagot, ngunit sa kanyang mga mata, malinaw ang damdamin, hindi na niya kayang itanggi. Sa gitna ng ospital, na naging saksi ng kanilang unang pagkikita, nagsimula nang maihanda ang sandaling magbabago ng kanilang buhay magpakailanman. Dumating ang gabi matapos ang malaking charity event sa ospital kung saan muling ipinakita ni Faron ang kanyang katapatan. Habang naglalakad si Kayla pauwi mula sa ospital, hindi niya mapigilang balik-balikan ang mga pangyayari. Sa bawat sandali na kasama niya si Faron, mas nagiging malinaw sa kanya na hindi ito basta-bastang damdamin. Ngunit sa likod ng kanyang nararamdaman ay naroon pa rin ang takot, ang agam-agam kung kaya ba niyang pasukin ang mundo
ng isang lalaking kasing taas ng estado ni Faron. Sa isip niya, sapat na siguro ang mga gabing magkasama sila. Sapat na ang mga ngiting natatanggap niya. Pero sa kanyang puso, alam niyang hindi na sapat iyon. Samantala, sa kabilang banda, si Faron ay abala sa kanyang opisina, ngunit walang ibang laman ang kanyang isip kundi si Kyla. Nakaupo siya sa kanyang swivel chair. Hawak ang isang maliit na kahon kung saan nakalagay ang singsing na matagal na niyang pinaghanda. Hindi niya alam kung kailan ang tamang oras upang ipakita iyon. Ngunit ang malinaw sa kanya, hindi na niya kayang ipagpaliban pa ang lahat. Sa dami ng kanyang napagdaanan bilang CEO, natutunan niyang piliin ang tamang pagkakataon upang magdesisyon. At sa pagkakataong ito, ang desisyon niya ay simple lamang. Nais niyang makasama si Kyla at nais niyang ipakita sa lahat na handa siyang ipaglaban ang kanilang pagmamahalan. Muli siyang bumalik sa ospital kinabukasan, dala ang ngiting matagal nang nakikita ng staff sa tuwing naroroon siya. Habang naglalakad sa pasilyo, ramdam ng lahat ang kakaibang enerhiya na dala niya. Ang mga pasyente ay tuwang-tuwa sa tuwing nakikita ang CEO na nakikipagkamay at nakikipagkwentuhan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, iisa lamang ang kanyang pinuntirya, si Kyla. Nakita niya itong abala sa pag-aasikaso ng mga pasyente. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, naramdaman ni Kyla ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Di niya maitatanggi na tuwing naroroon si Faron, tila nagiging magaan ang kanyang pakiramdam. Nang matapos ang shift ni Kyla, inimbitahan siya ni Faron na maglakad saglit sa hardin ng ospital. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nagsimula silang mag-usap. Kyla, bungad ni Faron, alam kong maraming tao ang nagdududa sa atin. Alam kong iniisip mong mahirap ang sitwasyon natin. Pero gusto kong malaman mo na seryoso ako. Hindi ko kailangan ng panahon pa para makilala kung ano ang nararamdaman ko. Sigurado ako. Hindi nakasagot agad si Kyla. Sa halip ay napatingin siya sa mga bituin. Iniisip ang lahat ng sakripisyong ginawa niya para sa pamilya. At iniisip kung kaya ba niyang ibahagi ang kanyang mundo kay Faron. Sir, mahinahon niyang sagot. Hindi ko alam kung kaya kong tanggapin ang lahat. Hindi ko alam kung handa na ako. Ngunit bago pa siya tuluyang makapagsalita, maingat na kinuha ni Faron ang kanyang kamay. Hindi mo kailangang magmadali. Ang gusto ko lang ay malaman mo na handa akong hintayin ka. Pero sana, kapag dumating ang tamang oras, hindi mo isasara ang puso mo para sa akin. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Kyla ang sinseridad ng lalaki. Hindi ito pilit, hindi ito sa pilitan. Ito ay isang paanyaya, isang pangakong may kasamang pasensya. Sa mga sumunod na linggo, mas lalo pang nagpatuloy ang pagpapakita ni Faron ng kanyang intensyon. Hindi na lamang siya dumadalaw bilang isang bisita, kundi bilang isang kaibigan sa lahat. Nakita ni Kyla kung paano ito nakisama sa mga staff, kung paano ito nakinig sa mga kwento ng pasyente, at kung paano ito handang gumugol ng oras para sa simpleng mga bagay. Lalo pa siyang nabigla nang minsang dumalaw si Faron sa kanilang bahay nang hindi siya nasabihan. Nakita niyang abala ito sa pag-aayos ng ilang gamit sa labas kasama ang kanyang kapatid, tila ba bahagi na ng kanilang pamilya. Habang pinagmamasdan niya ang tadpong iyon mula sa pintuan, hindi niya mapigilang maluha. Noon niya napagtanto na hindi lamang pala siya ang iniibig ni Faron, kundi pati ang mga taong mahalaga sa kanya. Hindi na ito tungkol sa dalawang taong nagmamahalan, kundi dalawang mundong nagsasanib upang bumuo ng bago, at sa puso ni Kyla, unti-unti nang nawawala ang mga takot. Isang gabi matapos ang hapunan kasama ang kanyang pamilya, lumabas sila ni Faron upang maglakad. Tahimik silang naglakad sa maliit na kalsada ng kanilang barangay. Tanging mga ilaw ng poste ang kanilang gabay. Doon muling nagsalita si Faron. Kyla, matagal ko nang iniisip ito. Hindi ko alam kung paano ko ipapakita sa iyo kung gaano kita kamahal. Pero gusto kong subukan. At mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang maliit na kahon. Hindi pa niya ito binuksan. Ngunit mahigpit ang kanyang pagkakahawak. Darating ang araw na luluhod ako sa harap mo at hihingin ko ang iyong oo.
Pero bago iyon, gusto kong malaman mo, handa akong ipagpaliban ang lahat hanggat hindi mo pa handa. Basta't huwag mo lang akong tatanggihan ng tuluyan. Napatigil si Kyla, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Sa kanyang dibdib, ramdam niya ang init at lambing ng mga salita ni Faron. Hindi pa man niya kayang sabihin ang kanyang desisyon, ngunit malinaw sa kanya ang isang bagay. Hindi na niya kayang itanggi ang nararamdaman niya. At sa katahimikan ng gabi, sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, nagsimulang mabuo ang pag-asa na sa tamang panahon, may kasagutang magpapabago ng lahat. Matapos ang gabing ipinakita ni Faron ang singsing at ang kanyang pangako na maghihintay, mas lalo pang lumalim ang ugnayan nila ni Kyla. Sa bawat araw na dumaraan, unti-unting natutunan ng dalaga na tanggapin ang presensya ng CEO sa kanyang mundo. Bagamat hindi pa siya handang magbigay ng malinaw na sagot, ramdam niya sa kanyang puso na hindi na niya kayang itanggi ang damdaming unti-unting limalaki. At para kay Faron, sapat na ang malaman niyang may pag-asa, sapat na ang makita niyang hindi isinasara ni Kyla ang kanyang puso para sa kanya. Isang araw, habang abala si Kyla sa ospital, nagulat siya nang dumating si Faron na walang dalang yaman o magarbong kasuotan. Nakasimple lamang itong polo at pantalon, may dalang maliit na bouquet ng bulaklak. Hindi niya iyon ibinigay agad, bagkus ay inilapag lang sa nurse station na para bang isa lamang siyang ordinaryong bisita. Nakita iyon ng ibang staff at agad silang nagbuluman. Ang ilan ay kinilig, ang iba na may nagulat. Ngunit si Kyla, bagamat nahihiya, ay hindi na lang nakapagsalita. Tanging isang ngiti ang naibigay niya kay Faron. At iyon na ang naging sapat na sagot sa gesture ng lalaki. Habang lumilipas ang mga araw, mas pinatunayan ni Faron na hindi lang siya dumadalaw para makita si Kyla, kundi para ipakita sa lahat na kaya niyang makibagay sa mundong kinalakhan ng dalaga. Isang beses, sumama siya sa feeding program na inorganisa ng ospital para sa mga batang mahihirap. Hindi siya nanood lang. Siya mismo ang nag-abot ng pagkain, nakipaglaro sa mga bata at nakipagkwentuhan sa mga magulang. Ang mga litrato ng kanyang ginawa ay kumalat sa social media. At mabilis siyang naging usap-usapan. Maraming tao ang humanga sa pagbabago ng CEO, ngunit marami ring nagduda. Ang ilan ay nagsabing baka publicity stunt lamang iyon para sa kanyang kumpanya. Dumating ang araw na nakarating sa tainga ni Kyla ang mga balitang iyon. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng ospital, narinig niyang may mga kasamahan siyang nag-uusap tungkol kay Faron. Baka ginagamit lang tayo niyan. Baka para lang sa business image niya, sabi ng isa. Pero grabe rin kung totoo man, ang galing niyang magpanggap. Dagdag ng isa pa. Napahinto si Kyla. Hindi alam kung paano tatanggapin ang mga naririnig. Alam niyang iba ang nakikita niya sa personal. Ngunit hindi rin niya mapigilang maapektuhan ang mga salita ng iba. Nang gabing iyon, kinausap niya si Faron. Tahimik silang nagkita sa labas ng ospital at doon bumulalas ang kanyang pangamba. Faron, hindi ko na alam kung anong paniniwalaan ko. Maraming nagsasabi na baka ginagamit mo lang ang ospital para sa kumpanya mo. Natatakot ako. Natatakot akong baka totoo ang mga sinasabi nila. Sadlit na natahimik si Faron, halatang nasaktan sa mga salitang iyon. Ngunit sa halip na magalit, marahan niyang hinawakan ang kamay ni Kyla. Kyla, hindi ko makokontrol ang iniisip ng ibang tao. Pero ang kaya kong gawin ay ipakita sa iyo at sa pamilya mo kung sino talaga ako. Hindi ko kailanman gagamitin ang pangalan mo o ang ospital para lamang sa negosyo. Kung kaya kong isuko ang lahat para patunayan sa'yo, gagawin ko. Napaluha si Kyla sa narinig. Doon niya naunawaan na sa kabila ng lahat ng tsismis at paninira, buo ang intensyon ni Faron. Hindi niya ito kailangang paniwalaan dahil sa sinasabi ng iba, kundi dahil sa lahat ng nakikita at nararamdaman niya. Ngunit kahit ganoon, alam niyang hindi pa rin iyon ang tamang oras para ibigay ang kanyang sagot. Kinailangan pa niyang pag-isipan ang lahat sapagkat ang desisyong iyon ay magbabago ng kanyang buhay. Sa mga sumunod na linggo, hindi na inatrasan ni Faron ang kanyang mga ginagawa.
Sa halip, mas lalo pa niyang pinakita ang kanyang pagiging tapat. Dumalo siya sa maliit na salo-salo ng pamilya ni Kyla para sa kaarawan ng kanyang kapatid. Hindi siya dumating na parang espesyal na panauhin. Bagkus ay nakisama na parang matagal nang bahagi ng pamilya. Nagtulungan silang magluto, naglaro siya ng basketball kasama ang mga kabataan sa kanto at nakipagkwentuhan sa mga matatanda. Sa lahat ng iyon, nakita ni Kyla kung gaano kasincere ang lalaki. Pag-uwi niya ng gabing iyon, hindi na mapigilan ni Kyla ang sariling mapangiti habang naaalala ang mga pangyayari. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi na ito simpleng atraksyon lamang. Ang damdamin niya kay Faron ay naging totoo, naging malalim at hindi na kayang ipagkaila. Habang nakahiga siya, napatanong siya sa sarili, hanggang kailan ko pa ipagpapaliban ang desisyon ko? Hanggang kailan ko tatakbuhan ang damdaming ito? Samantala, si Faron ay nakaupo sa kanyang opisina. Hawak muli ang singsing na ilang linggo na niyang dala. Mumiti siya sa sarili at bumulong. Malapit na. Darating ang araw at handa akong ipaglaban siya hanggang sa huli. Sa kanyang mga mata, malinaw ang hinaharap. Hindi na siya titigil hanggang hindi niya nakukuha ang matamis na oo ng babaeng nagbago ng kanyang buhay. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagbabago ng isang kilalang CEO na halos araw-araw ay nakikita sa ospital. Ang mga litrato at video ni Faron habang tumutulong sa feeding program, nagraabot ng gamot at nakikipagkwentuhan sa mga pasyente ay lumabas sa social media. Ang ilan ay humanga, ngunit hindi rin nawala ang mga taong nagduda sa kanyang intensyon. Sa ospital, naging mas abala si Kyla. Hindi lamang dahil sa trabaho, kundi dahil nararamdaman niyang dumadami ang mga matang nakatingin sa kanya. Ang ilan ay natutuwa para sa kanya, ngunit ang iba na may nagtataka kung paano siya nahulog sa mata ng isang bilyonaryo. Sa kabila ng lahat, hindi niya itinanggi na ramdam niya ang unti-unting paglapit ng kanyang puso kay Faron. Isang gabi, matapos ang mahabang duty, nagulat si Kyla nang makita si Faron na naghihintay sa labas ng ospital. Nakasandal ito sa kanyang sasakyan, hawak ang 2 cup ng kape. Nang lumapit siya, agad itong nag-abot. Alam kong pagod ka, kaya naisip kong baka kailangan mo ng kape. Sabi ni Faron na may ngiting nakapagpawala ng lahat ng pagod ni Kyla. Magkasabay silang naglakad papunta sa malapit na hardin ng ospital. Doon sa ilalim ng malamlam na ilaw, nagsimula silang mag-usap. Hindi na gaya ng dati na laging puno ng kaba si Kyla. Ngayon, mas bukas na siya, mas handa nang ibahagi ang kanyang mundo. Faron, sabi niya habang nakatingin sa tasa ng kape. Minsan naiisip ko kung paano naging ganito ang lahat. Hindi ko akalain na makikilala kita. At lalo na't hindi ko akalain na magiging ganito kalalim ang lahat. Tumitig sa kanya si Faron at sumagot, Kyla, hindi ko rin akalain. Pero ngayong nandito na, wala na akong ibang hihilingin kundi ang makasama ka. Hindi ako natatakot sa sasabihin ng iba. Ang mahalaga sa akin, ikaw. Ramdam ni Kyla ang bigat ng mga salitang iyon. Sa kanyang puso, alam niyang hindi ito simpleng salita lang. Ito ay isang pangakong inuulit-ulit ni Faron sa kanya sa iba't ibang paraan. Sa sumunod na mga linggo, naging mas lantad na ang pagtingin ni Faron kay Kyla. Madalas itong bumibisita, dala ang mga maliliit na bagay na nagpapadaan ng trabaho ng mga nurse, mga bagong gloves, mask at gamit para sa ward. Hindi niya ito ipinapakita bilang donasyon ng kumpanya, kundi bilang regalo mula sa isang taong may malasakit. Ang staff ay natutong tanggapin ang presensya niya at kahit may ilan pa ring nagdududa, mas marami na ang nakikita ang katapatan niya. Si Kyla naman, sa kabila ng kanyang hiya, ay hindi na nakatakas sa tanong ng mga kasamahan. Kyla, seryoso ba siya sa'yo? Tanong ng isang ka-nurse. Hindi na siya sumagot ng diretsyo, bagkus ay ngumiti lamang. At sa ngiting iyon ay malinaw na ang sagot. Dumating ang gabi na hindi inaasahan ni Kyla. Habang abala siya sa pag-check ng mga pasyente, bigla siyang tinawag ng isa sa mga doktor. Kyla, halika muna sa lobby.
Sabi nito na may kakaibang ngiti. Nang dumating siya roon, nagulat siya sa kanyang nakita. Nakapalibot ang mga pasyente, staff at ilang bisita ng ospital. Sa gitna ay nakatayo si Faron, nakasuot ng simpleng suit. May hawak na maliit na kahon. Tumigil ang lahat ng tao at doon naramdaman ni Kyla ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung anong mangyayari, ngunit ramdam niyang iyon na ang sandalin magbabago ng lahat. Lumapit si Faron sa kanya at numiti. Kyla, simula nang makilala kita. Natutunan kong ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa pera o tagumpay, kundi sa mga taong nagpapasaya sa atin. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang buhay na hindi ka kasama. Kaya ngayon, sa harap ng lahat ng tao dito, gusto kong itanong sa'yo. Dahan-dahan siyang lumuhod, binuksan ang kahon at ipinakita ang isang simpleng singsing. Ari mo ba akong gawing pinakamaswerteng lalaki sa mundo at tanggapin ang pagmamahal ko habang buhay? Nagkabulantang ang buong ospital. Ang mga pasyente ay nagsigawan sa tuwa, ang mga nurse ay nagtakip ng bibig sa gulat, at ang mga doktor ay nagpalakpakan. Si Kyla naman ay natulala, hindi makapaniwala na ang lahat ng kanyang kinatatakutan at iniiwasan ay humantong sa isang proposal na saksi ang buong ospital. Sa kanyang dibdib, ramdam niya ang bigat ng desisyon. Sa harap ng lahat, kailangan niyang magpasya. Tatanggapin ba niya ang pagmamahal ni Faron o tatakbuhan muli ang kanyang nararamdaman? Habang nakatingin siya sa mga mata ni Faron, nakita niya ang katapatan at pag-ibig na matagal nang ipinapakita nito. Nakita niya ang mga araw na dumaan kung saan hindi siya iniwan ng lalaki kahit sa mga oras na tinatanggihan niya ito. At sa sandaling iyon, napagtanto niyang ito na ang pagkakataong hindi niya kayang sayangin. Naluha siya, huminga ng malalim at inilapit ang kanyang kamay sa kanya. Ang buong ospital ay huminto, naghihintay sa kanyang magiging sagot. Hindi makagalaw si Kyla nang makita si Faron na nakaluhod sa kanyang harapan. Hawak ang isang simpleng kahon na naglalaman ng singsing. Ang paligid ay tila tumigil, tanging tibok ng kanyang puso at ang mga matang nakatingin sa kanya ang kanyang naririnig at nararamdaman. Ang mga pasyente, nurse, doktor at maging ang ilang bisita ng ospital ay naghihintay. Lahat ay sabik na marinig ang kanyang magiging tugon. Sa loob-loob niya, bumalik ang lahat ng alaala. Ang unang araw na nakilala niya si Faron bilang isang matigas at mapagmataas na pasyente. Ang mga gabing nagkukwento ito ng kanyang mga pangarap at takot. Ang mga sandaling pinakita nitong kaya niyang maging simple at mapagpakumbaba. Lahat ng iyon ay dumaan sa kanyang isipan at hindi niya napigilang mapaluha. Huminga siya ng malalim at marahang ngumiti. Faron, mahina niyang bulong na halos hindi marinig ng iba. Ngunit malinaw sa taong nasa harap niya, matagal kong pinangambahan ang lahat ng ito. Natakot ako na baka magkaiba ang mundo natin at baka hindi ko kayanin. Pero pinakita mo sa akin na hindi lahat ng bagay na susukat sa estado ng buhay. Pinakita mo sa akin na kaya mong lumapit sa mundo ko nang walang pag-aalinlangan. At sa dami ng ginawa mo para sa akin at sa pamilya ko, wala na akong makikitang dahilan para tumanggi pa. At sa gitna ng luha ay idinugtong niya. Oo, Faron, tinatanggap ko ang pagmamahal mo. Biglang sumabog ang palakpakan at hiyawan sa loob ng ospital. Ang mga pasyente ay nagsigawan sa tuwa, ang mga nurse ay nagpatakip ng bibig sa gulat at kilig, at ang mga doktor ay napangiti at nagpalakpakan. Maging ang mga bantay ng pasyente ay nagsipagtayo at nagbigay ng masigabong suporta. Si Faron ay mabilis na tumayo, suot ang pinakamalaking ngiti sa kanyang labi, at maingat na isinuot ang singsing sa daliri ni Kyla. Kasunod noon ay mahigpit niyang niyakap ang dalaga, at sa yakap na iyon, naramdaman nilang pareho ang katahimikan at kapayapaang matagal na nilang hinahanap. Habang nagdiriwang ang lahat, napansin ni Kyla ang kanyang pamilya na nandoon din. Dinala pala ni Faron bilang sorpresa. Ang kanyang nanay ay umiiyak habang nakangiti at ang kanyang kapatid ay masayang-masaya.
Lumapit sila at sabay na yumakap kay Kyla, na para bang sinasabi na wala silang ibang hiling, kundi ang makita siyang masaya. Anak, bulong ng kanyang nanay, kung saan ka magiging nasaya, susuportahan ka namin. Lalo pang bumuhos ang luha ni Kyla, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kasiyahang hatid ng pagtanggap ng kanyang pamilya. Kinabukasan, hindi pa rin matigil ang usap-usapan tungkol sa nangyari. Ang ospital ay naging saksi sa isang hindi malilimutang sandali. Isang bilyonaryong CEO na nag-propose sa isang simpleng nurse sa harap ng lahat. Ang kwento ay kumalat hindi lamang sa ospital kundi maging sa labas at mabilis na naging balita. Marami ang humanga, marami rin ang nagtaka. Ngunit para kay Faron at Kyla, hindi mahalaga ang sinasabi ng iba. Ang mahalaga ay ang kanilang desisyon at iyon ay ang piliin ang isa't isa. Nagkaroon sila ng isang maliit na salo-salo kasama ang pamilya ni Kyla at ilang malalapit na kaibigan. Doon, muling nagpakumbaba si Faron. Hindi siya nagdala ng marangyang regalo o inanyayahan sa isang hotel, kundi simpleng kainan lamang sa bahay ng dalaga. Doon siya nakisalo sa lutong bahay na adobo at pansit, nakipagkwentuhan sa mga kapitbahay, at tumawa kasama ang mga bata sa paligid. Nakita ni Kyla kung gaano katotoo si Faron, na sa kabila ng kanyang kayamanan at kapangyarihan, natutunan niyang maging masaya sa mga simpleng bagay. Lumipas ang mga buwan at nagsimula na silang magplano ng kanilang kinabukasan. Hindi man madali ang lahat dahil sa mga mata ng publiko na nakatingin sa kanila, mas pinili nilang patatagin ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng pagtitiwala at respeto. Inulungan ni Faron si Kyla na tuparin ang pangarap nitong magkaroon ng maliit na klinika sa kanilang probinsya, habang si Kyla naman ay patuloy na naging inspirasyon kay Faron upang maging mas makatao sa bawat desisyon niya bilang CEO. Sa araw ng kanilang kasal, muling bumalik sa ospital ang kanilang mga alaala. Pinili nilang isama ang staff at mga pasyente sa espesyal na araw na iyon bilang pasasalamat sa lugar na naging tulay ng kanilang pagmamahalan. Habang nakatayo sila sa harap ng altar, hawak ang kamay ng isa't isa, malinaw sa kanilang mga mata ang pangakong hindi na muling bibitawan ng isa't isa, gaano man karami ang pagsubok na dumating. At nang tuluyang ikasal si Kyla at Faron, ang lahat ay nagdiwang. Ang dating nurse at ang dating pasyente na ngayon ay mag-asawa na. Pinatunayan sa lahat na walang pinipiling estado ang tunay na pag-ibig. Sa bawat halakhak, palakpak at luha ng tuwa, naging malinaw na ang kanilang kwento ay hindi lamang para sa kanila, kundi para sa lahat ng taong naniniwala na sa tamang panahon, darating ang pagmamahal na magbabago ng lahat.